Hello, what's up? So ayun na nga, andito tayo ngayon sa bundok kasi nga wala tayong magawa sa buhay kaya naman pumunta ako dito sa bundok. At ayun na nga kung makikita nyo, sobrang foggy, hindi siya mainit, napakakapal ng ulap. So dito nga ay napag-isip-isip ko na umakyat na lang dito sa bundok para magbungkal ng lupa. Ayan. So dito nga ay nagbubungkal ako ng lupa. Yan, so bali may plano pala ako dyan. Nagbubungkal ako para may tataniman ako ng sardinas. At dito nga ay pinag-iisipan ko pa kung anong klaseng sardinas kaya ang itatanim ko. Siguro Youngstown na lang or 555. At siguro yung maanghang na rin ang itatanim natin para naman mas enjoy. Yan, so dito nga ay patuloy tayo sa pagbubungkal ng lupa. At sa pagpapatuloy natin na pagbubungkal, ayan na nga at nakaramdam tayo ng pagod. Kaya naman tumayo ako at nag-inap-inap. At dito nga ay napakasakit na talaga ng sikit ko. Kaya naman napag-isip-isip ko na ito itigil na lang. Alangan naman napapahirapan natin ang sarili natin. At dito nga ay tinapon ko na yung gabyon ko sabay alis. At dito nga ay napag-isip-isip ko na manghuli na lang ng pato at kakatayin. At dito nga ay hindi na ako nagtatlong isip at ayun na nga pumasok na ako sa kulungan ng pato. At sinubukan kong habulin kagaya ng paghahabol mo sa crush mo. Ayan na nga. So dito nga pala ay hinabol-habol ko yung pato, sinurot-surot ko. Kasla pa ng sursurot mo yung crush mo. Ayan na nga, pero dito pa lang ay nakikita natin na parang ayaw talaga magpahuli. Hindi ko nahuli. Kaya naman, alangan naman na ipipilit natin, masasaktan lang tayo, kaya bayaan mo na. At dito nga ay hindi ko na itinuloy. Hindi parang sayo na ayaw na nga sayo, hinabol-habol mo pa, kaya ayan tuloy, nasaktan ka pa. So yun na nga, wala akong nahuli na pato kaya naman napag-isip-isip ko na kumuha na lang ako ng ibang ulam. At dito nga ay papunta na ako sa pagkukunan ko ng ulam kasi ang plano ko dito ay mangunguha na lang ako ng bulaklak ng kalabasa. At napadaan nga tayo sa maisan, sana all may mais. Tignan nyo naman, ang ganda 'di ba? Ayun oh. And finally, yun na nga, eto na nga at nakarating na tayo sa pagkukunan natin ng bulaklak ng kalabasa. Ito nga pala ang mga bulaklak na kukunin natin. Yan yung mga bulaklak na pag binili mo sa palengke ay napakamahal at napakakonti. At dito nga ay hindi ko na pinatagal at ayun na nga, sinimulan ko na sa pagkukuha ng bulaklak ng kalabasa. So bale yung mga kinukuha pala natin na yan yung mga bulaklak na hindi namumunga. So pwede siyang kunin. Ayan o. At dito nga ay nakakuha na tayo. So ano ba nga bang ang pwede nating gawin? Siyempre umuwi na tayo para linisin at lulutuin na rin natin. Ayan. So ayun na nga, oras na para linisin natin yung mga nakuha natin. At bali ang paglilinis nga pala dito ay tatanggalin mo lang yung mga nakapalibot na matitigas na kasing tigas ng pagmumukha mo. Ayan, at pagkatapos naman, bibiyakin yan tapos tatanggalin yung yellow. Nakikita nyo ba yan? Yung dilaw na yan na nasa gitna. So bale, yan nga pala ang tinatanggal pagkatapos tanggalin yung matitigas sa palibot niya. Sabi nila kailangan daw tanggalin yung dilaw na yan kasi mapait daw yan. Kasing pait ng naranasan mo sa ex mo. Kaya naman, alangan naman na ihahalo natin. Siyempre, tatanggalin natin yan. At ayun na nga, tapos na nating linisan at ready na para lutuin. Pero bago ko nga pala lutuin yan, ay biglang naalala ko yung sitaw. Kaya naman napag-isip-isip ko na manguha na lang ako ng sitaw para ihahalo natin dyan. At nang matikman natin kung ano ang lasa pag pinaghalo yung sitaw tsaka yung bulaklak ng kalabasa. 3 years later, ayun na nga at inilagay na natin yung apoy sa mahiwagang palayok. At naglagay na rin tayo ng mantika, syempre para naman may pampadulas. At syempre naglagay din tayo ng konting pampabango na kasing bango ko. At syempre imekos-mekos na natin yan. At pagkatapos nyan, ilalagay na natin yung sitaw na kinuha natin. Syempre uunahin natin yan kasi mas matigas yan. At ayun na nga, imekos-mekos na natin yan para naman mas maayos ang pagkaluto ng sitaw natin. Ayan, so continue lang, mekos-mekos-mekos. At naglagay na rin pala tayo ng asin para naman kumapit yung lasa sa sitaw natin. At syempre, huwag kalimutan imekos-mekos yan para naman pantay-pantay. Yan. Dito nga ay dahil sa sobrang lakas ng apoy ko, ayun na nga at umusok na yung niluto ko, parang naksit na. Pero okay lang yan. At ayun na nga, pagkatapos nating imekos-mekos, syempre
tatakpan natin yan para naman mas maayos ang pagkaluto ng sitaw natin. At dito nga ay medyo luto na ang sitaw natin kaya naman inilagay na natin yung bulaklak ng kalabasa. At syempre pagkatapos nating ilagay yung bulaklak ng kalabasa, huwag nating kalimutan na imekos-mekos yan para naman maayos ang pagkaluto. At pagkatapos nating imekos-mekos yan, syempre huwag nating kalimutang ilagay yung takip para naman pantay-pantay ang pagkaluto. At habang hinihintay natin na maluto yung niluluto natin, bibigyan ko kayo ng tips kung paano swertihin ng 10 taon. So, paano nga ba? Ganito lang yon. I-follow ang ating Facebook page, Probinsyanong Tambay, at i-click nyo yung link sa taas para i-subscribe ang ating YouTube channel. At mag-iwan ng pagmamahal na reaksyon. At ayun, suswertehin na kayo ng 10 taon. Alright!